Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo. Update today. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan kaninang alas 3 ng madaling araw huling namataan si Bagyong Kaloy sa layong 925 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. Nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Samantalang etong si Bagyong Kaloy, wala namang direktang epekto sa ngayon sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero mamayang gabi yung kanyang trough extension ay posibleng magdala ng mga paulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantalang meron tayong isa pang minomonitor na low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,705 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao. So etong low pressure area na ito, napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo. Hindi naman natin ito inaasahang papasok na ating Philippine Area of Responsibility at makakaapekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. So ito naman yung inaasahan nating magiging track ni Kaloy. So throughout the forecast period ay posible pa ring tahakin itong si Kaloy ang west-northwest na direksyon. And then yung weakening trend nito ay posibleng magsimula mamayang hapon at gabi. At this afternoon or evening nga ay posibleng humina na itong si Kaloy into a tropical depression category. At pagdating ng Monday, posible itong mas humina pa at maging isa na nga lamang low pressure area. Para naman sa lagay ng karagatan up to moderate seas sa mga lugar na ito. So up to 2.5 meters sa may eastern seaboard ng Northern Samar, Eastern Samar, Siargao, Bukas Grande Island, seaboards ng Batanes, western seaboard ng Babuyan Islands at ang northwestern seaboard ng Ilocos Norte. Up to 2 meters naman na wave height sa nalalabing bahagi or nalalabing seaboard ng Ilocos Norte at Babuyan Islands, eastern seaboards ng Cagayan, Isabela, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Dinagat Islands, Surigao del Sur at Davao Oriental at ang northern seaboards ng Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Kaya yung mga motorbangkas or yung mga maliliit na sasakyang pandagat ay mag-ingat kapag papalaot sa ganitong klaseng kondisyon at kung maaari ay i-avoid na nga nating bumaybay sa karagatan kapag ganito yung sitwasyon.